Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon, kasama ang CCN Patrol. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:11 ng hapon, 5:11 p.m. Muli na namang sumasayang papawid ng live ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Sa pangalan po ng aming executive producer, walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima. Ako po, ang inyong lingkod, Reden Oro. Ngayon po ay Hulyo 30, 2025, araw ng Miyerkules, July 30, 2025. Kabilang sa mga balita ngayong araw nito, Pangulong Marcos pinapurihan ni Salceda sa pagtutok sa food security coco levy sa SONA. Ang programang Balitang Reporters Action ngayon, may mga bahaging nakapaloob na mga kwentong word mula sa panulat ni Ronel Nico Bihalos. Ang isa sa ating mga kwentong word na ginawa ni Ronel Nico Halos, pusa sa New Zealand na bistong nagnanakaw ng mga sampay na underwear ng kapitbahay. May bahagi din tayong akalain mo mula naman sa research ni Annabel Obembiahe, bitay sa manunood ng Hollywood movies. Saan yan? Anong bansa yan? At ilan pa sa mga akalain mo, maraming mula pa rin sa panulat ni Annabel Obembiahe, maraming nagsusuicide sa Japan, magpapakamatay. Ano kayang dahilan kung bakit maraming nagpapakamatay sa bansang Japan? At ngayon sa detalye ng balitang Pangulong Marcos pinapurihan ni Salceda sa pagtutok sa food security coco levy sa SONA. Detalye ng balitang yan mula sa panulat ni Joy Cantos. Pinapurihan ni Albay 3rd District Representative Raymond Adrian Salceda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay nito ng importansya sa seguridad sa pagkain at muling pagpapasigla sa industriya ng niyog sa katatapos na State of the Nation Address o SONA 2025 nitong nakaraang Lunes. Pinasalamatan din ni Salceda si Pangulong Marcos sa panawagan nito sa mga mambabatas na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund o Trust Fund Act o Coco Levy Act na bahagi ng kanyang wish list sa SONA ng punong ehekutibo. Kasunod ng atas ng Pangulo, ihahain ko sa Kamara ang panukalang bersyon namin ng bagong Coco Levy Fund Act
na lalong madaling panahon o sa lalong madaling panahon, ang industriya ng niyog ay isa sa mga pinakamalaking sektor ng agrikultura sa ating bansa. Batay sa lawak ng saklaw nito at maging sa ating export, sadyang napakalaga ang food security ayon sa Solon na pamangkin ni dating Albay Representative Joey Salte Salceda. Pamangkin pala yun, kala ko anak eh. Sa kanyang talumpati sa bayan, inilatag ng Pangulo ang mga nakalatag na programa ng kanyang administratibo o administrasyon upang isulong ang produksyon ng agrikultura kung saan isinama nito ang mga suportang infrastruktura tulad ng farm-to-market roads at modernisasyon ng sektor sa pamagitan ng makabagong makinarya at teknolohiya. Nanawagan naman si Salceda, isa sa mga haligi ng Fair Wage Block sa Kamara, sa kanyang mga kasamahang mambabatas na agarang amyendahan ng Coco Levy Pan Act at gawin itong angkop sa kasalukuyang sitwasyon at tutugon sa pangangailangan ng mga magnyunyog at muling pagpapasigla sa industriya ng niyog. Sana iutusan din ni Pangulong Marcos sa mga ahensyang may kinalaman sa Coco Levy Pan na madaliin ang pagpapatupad sa mga panukala nila kaugnay sa makabuluhan at kapaki-pakinabang na paggamit ng naturang pondo na nananatiling katiting lamang sa isang taon hanggang ngayon, anang Solon. Isa sa 10 panukalang batas na inihain ni Salceda sa Kamara sa unang araw ng paghain ng naturang mga panukala ay ang bill niya na naglalayong dagdagan ng 10 piso ang halaga ng 1 kilo ng palay na bibili ng National Food Authority o NFA na ang pondo ay magmumula sa excess tariff revenues. Layunin nito na amyendahan ng Section 14 ng Republic Act o RA 11203 o mas kilala bilang Rice Tariffication Law. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:16 ng hapon. Dako muna tayo sa bahaging akalain mo mula sa panulat ni Annabel Obembiahe, bitay sa manonood ng Hollywood movies. Sa North Korea o sa bansang North Korea, ang parusa sa panonood ng Hollywood movies ay bitay. Kaaway nila ang US o United States. Kaya isang malaking kasalanan na tangkilikin ang lahat ng produkto mula sa mga ito. Akalain mo, mula sa panulat ni Annabel Obembiahe, matindi yung batas sa North Korea, no? Kapag nanood ka ng pelikulang Amerikano o yung pelikula ng US o United States, bitay ang gagawin sa iyo. Kaya gano'n sila kahigpit, kailangan tangkilikin nila yung kanilang mga movies o mga pelikula. Dako tayo sa balitang bintang ni Escudero sa Kamara, pinalagan. Detalye ng balitang yan mula sa panulat ni Joy Cantos at Malu Escudero. Inalmahan ng Kamara ang paratang ni Senate President Francis Chis Escudero na bahagi ng demolition job ng Kamara ang aligasyon na nagkaroon ng bilyong-bilyong pisong insertion sa 2025 national budget. Sinabi ni spokesperson Attorney Princess Abante na sa halip na magpaliwanag si Escudero sa 150 billion pesos na amyenda sa budget ay ang Kamara pa ang pinagdudahan nito na nagpalutang sa nasabing kontrobersya. Ang tanong naman po ay kay Senate President Chis, bakit po sa amin ibinabato ang tanong? Bakit pag may mga criticism sa kanya ay tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives? Siguro mas mainam na sagutin na lang po yung tanong ayon kay Abante. Nililaw naman ni Abante na wala siyang nalalaman sa CCTV footage na tinukoy sa report na nagpapakita sa pagpasok ni Escudero sa Batasan Compound ng 10 oras ng gabi sa kasagsagan ng deliberasyon sa 2025 national budget. Sa amin po, ako personally, hindi ko alam yung tungkol doon sa CCTV. I'm not part of the House at the time, ani Abante. Kumalat sa online ang CCTV footage ng umano'y pagbisita ni Escudero sa Kamara sa pagsasapinal ng bicameral report. Naniniwala si Escudero na demolition job ang nasa likod ng malisyoso at walang basihang aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa questionabling infrastructure project o pangharangin ng kanyang
re-election bilang pinuno ng Senado. Sinabi niya na ang pag-connect sa kanya at kay Senador Joel Villanueva ay bahagi ng well-funded smear campaign para madiskaril ang kanyang re-election bid bilang Senate President. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:19. Balik tayo sa akalain mo, mula pa rin sa panulat ni Annabel Obenbiahe. Araw-araw ay sinusuplayan ng bansang Venezuela, hindi po Valenzuela, Venezuela ang bansang Cuba ng 53,000 barrels o 8,000 M3 ng oil sa napakamurang halaga. Ito ay bilang kapalit ng serbisyo ng libo-libong Cuban physician, teacher, sports trainer at ibang skill professionals na nasa bansang Venezuela. Aba, marami pala yung mga tulong na ibinibigay sa bansang Cuba ng bansang Venezuela, kaya tuloy binebentahan lang sila ng murang halaga ng langis. Akalain mo, mula sa panulat ni Annabel Obenbiahe. Balikan natin ang ilan sa mga balita pa rin. Dito naman tayo sa impeachment versus BP Sara didesisyonan sa Agosto 6 o August 6. Detalye ng balitang yan, nagatid sa ating orasan, ganap ng alas 5:20 ng hapon. Impeachment versus BP Sara didesisyonan sa Agosto 6. Ang balita mula sa panulat ni Malo Escudero. Senado nagkasundo. Nagkasundo ang mga senador na sa Agosto 6, 2025, August 6, 2025, desisyonan ang Supreme Court ruling na nagdideklarang unconstitutional ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero, bibigyan ng sapat na panahon ng mga senador na aralin ang 77 pahinang SC decision. Hindi pa kasama rito ang concurring at hiwalay na opinyon na inihain ng 5 o 6 na maestrado ng kataas-taasang hukuman. Samantala, tanggap tayo ng report mula kay Yusuf Lapitan. Yusuf Lapitan, go ahead sa iyong report. Yusuf. Ang si Laika Iko Angel Warrior. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itinanghal ka sa mangkit si Laika Iko Angel Warrior ng Miss Earth Philippines 2020. Mula umano ka sa mangkit sa pagiging beauty queen, natagpuan ni Laika Chamberlain Lagasca ang kanyang higher calling ng maging isang sundalo at paglingkuran ang ating bayan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Susit YL Landscaping Services na matagpuan sa Sitio Curva, Barangay Mabacan, Calauan, Laguna. At yan ang kaganapan kasamang din mula dito sa Metro Manila. Ito ang inyong ka-TM Patrol, Yusuf Nilson Lapitan, nagbabalita para sa 94.7 TM FM Radio Cotabato, 95.1 TM FM Radio Buluan, Maguindanao. Basta Radio, itiim mo na yan. Galing sa ni Yusuf Lapitan. Sa pagpapatuloy ng balitang impeachment versus BP Sara, didesisyonan sa Agosto 6. Sinabi naman ni Senate Deputy Majority Leader Juan Miguel Zubiri na may isang senador ang naisagad na desisyonan ng Senado ang ruling ng SC o Supreme Court kahapon, pero pumayag na rin ito sa Agosto 6 o August 6. Naunang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay mas tama kung Senado ang magdidesisyon sa naging ruling ng Korte Suprema at hindi ang impeachment court. Inamin naman ni Senate Majority Leader Vicente Tito Soto III na siya ang nagsuggest o nagmungkahi na Agosto 6 desisyonan ang ruling ng Supreme Court na nagsasabing unconstitutional ang article of impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa paglabag sa 1-year bar rule. Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:24 na ng hapon. Balik tayo sa akalain mo ni Annabel Obenbiahe, yung huli. Sa Morocco, isang criminal offense ang magmay-ari ka ng Christian Bible na nakasulat sa wikang Arabic. Intindihin niyo mabuti
Sa bansang Morocco, isang criminal offense ang magmay-ari ka ng Christian Bible na ang nakasulat sa wikang Arabic. Bawal po sa bansang Morocco na mayroon kang Bible o Biblia na ang wika ay Arabic. Akalaan mo mula sa panulat ni Annabel o Benbiay. Balik tayo sa ilang pang mga balita. Dako naman tayo sa bahaging sa balitang pambansa pa rin. Prove sa flood control projects gugulong na sangayon kay Bersamin. Ang balitang yan ay mula sa panulat ni Malu Escudero. Detalye ng balitang yan, inihayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simulan agad ang investigasyon sa mga palpak na flood control projects. Kaya tayo binabae, dapat aniyang mabunyag ang mga opisyal ng gobyerno na nakipagsabwatan sa mga contractors at kumita sa mga proyekto. Di ba? Hindi nyo napapansin. Kagagawa lang ng kalsada, lubak-lubak na naman kasi matabang yung semento. Siguro wala pang masyadong bato o graba. Sinabi rin ni Bersamin na aalamin sa investigasyon kung hanggang saan ang sakop ng mga kumita sa proyekto. Nauna nang tiniyak ni Marcos sa kanyang State of the Nation address na mananagot sa batas ang mga mapapatunayang nakinabang sa mga palpak na flood control projects. Bagaman at walang ibinigay na timeline ang Malacanang kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Manny Bunuan kung kailan tapusin ang investigasyon. Sinabi na mahalaga matukoy kung sino-sinong mga opisyal ang dapat na malagot. Idinagdag ni Bersamin na hindi bulag ang Pangulo dahil kitang-kita nito ang epekto ng malawakang pagbaha sa kabila ng sinasabing flood control projects na ginawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, inihayag ni DPWH Secretary Bunuan na maaari nilang isumiti sa loob ng ilang araw sa Pangulo ang listahan ng flood control project sa loob ng 3 taon. Philippine Standard Time, alas 5:26 ng hapon. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Balitang Reporters Action ngayong araw ng Miyerkules ng hapon. Mali tayo ang report mula kay Yusuf Lapitan. Yusuf, go ahead yung report. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasamang Mads kagabi ho ay tayo tumulak mula dyan sa Metro Manila patungod dito sa Paniki, Tarlac. At mayroon tayong dalang mga gamitan dahil mayroon tayong nakuang kliyente mula sa Lalamob. At nang tayo ay dumating ho dito sa naturang lugar kasamang Mads ay inabot na tayo ng gabi. Kaya tayo naman ay pansamantala muna nagpalipas ng gabi dito po sa kanilang itinilaga na public parking area na itinaga po ng bayan ng Paniki, Tarlac. At napaganda kasamang Mads dahil paggabi dito ay mayroon pong mga kababayan natin na nag-night market at mayroon din po mga iba't ibang kainan na naging kasiyahan ng atin hong mga kababayang nagbiyahe mula ho sa Baguio City patungong Metro Manila. At yan muna kasamang Mads ang kaganapan mula dito sa Paniki, Tarlac. Ito po ang yung CCN Patrol Yusuf Nelson Lapitan nagbabalita. Maraming salamat Yusuf Lapitan sa iyong report. Pansamantala tayong liliban sa iyong papuwid upang bigyang daan ng ating impilan.
Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:29 ng hapon, 29 na minuto makalipas ang ikalaman ng hapon, ngayong Miyerkules, ika-30 ng Hulyo, taong 2025 o July 30, 2025. Dako tayo sa balitang pambansa pa rin, bintang ni Escudero sa Kamara, pinalagan ang balita mula sa panulat ni Joy Cantos at Malu Escudero. Detalye ng balita ngayon, inalmahan ng Kamara ang paratang ni Senate President Francis Escudero na bahagi ng demolasyon job. O nabasa natin ito eh. Iwanan natin yan. Dito tayo sa kasunod na balita na. Dito naman tayo sa ilan pang mga balita abang nagda-download ang ating kasunod na balita. Ito na. Biro. Ba't lumagpas tayo? Dito. Iwanan muna natin yan. Dito muna tayo sa bahaging showbiz. Showbiz muna tayo. Ang balitang Gerald at Jessie napahinga. Ito yung kwento. Saglit na nagpahinga sina Gerald Anderson sa Ina Magdayaw at Jessie Mendiola sa kanilang mabibigat na eksena sa Scenes of the Father upang makisaya sa mga Batanggenyos sa pagdiriwang ng Sublian Festival. Kasama rin sa latest shop ng latest stop ng kapamilya Caravan sina JC De Vera, RK Bagatching, Francine Diaz at Chet Pedilin na naghatid ng performances sa SM City, Batangas noong Hulyo 19. Samantala, patuloy ang crime drama na Sense of the Father na sa pagpukaw ng damdamin ng mga manonood pagkatapos ng nangyaring kidnapping ng anak ni Samuel, ginagampanan ni Gerald na si King Clive San sa pagpapakamatay ng isang biktima, ginagampanan ni Smokey Manaloto. Dahil sa epekto ng yayaman tayo investment scam, nagdesisyon si Samuel na makipagtulungan kay Agnes, ginagampanan ni Jessie Mendiola, para masugpo ang mga tunay na scammer. Base sa teaser ng programa ngayong linggo, target na ring maging scam buster si Attorney Lea Rivera, ginagampanan ni Sheena Gundayaw, para matulungan ang mga biktima. Marami ring lihim ang malalantad dahil iniisip na ni Samuel na ipaalam sa anak ang tunay na kwento sa likod ng ina nito. Ang Sins of the Father ay napapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2C, TV5, I1 TV at TFC Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Hindi ba kayo nagtataka? Follow, like, i-follow nyo po kami, i-like nyo po kami at i-share nyo po ang mga programa sa impilang ito ng CCNU Filipino View. Ipaluin nyo kami. Ipalo nyo kami. Ay, ibig sabihin, ipalo, parang ang dating, ipaluin nyo kami. Ipalo nyo po kami, ikalat nyo po yung mga programa dito sa impilang CCNU Filipino Views para malagdagan po ang inyong mga kaalaman sa mga balitang ibinabalita sa impilang CCNU Filipino Views dito po sa programang Balitang Reporters Action ngayon. Balikan natin yung showbiz news pa rin. Sino ba itong ikakasal? Layla. Hindi po si Layla de Lima. Layla, ikakasal ulit sa December. Ogie, papasikatin ang singer sa parking lot. Mula sa panulat ni Salvi Asis. Ito, yung detalyang balitang yan. Ikakasal ulit sa Pilipinas ang anak ni Ogie Alcacid na si Michelle Van Emerin. Na si Layla na ang nauna ng ikinasal sa Australia. Anak niya rin si Layla, ibig sabihin, hindi si Layla de Lima. Para raw ito sa pamilya nila sa bansa na hindi nakadalo sa kasal nito kay Curtis Smith noong Mayo 29 sa Sydney, Australia. Kaganapin ito sa December 15 sa isang island. Matagal pa December 15 pa. Actually, gusto niya sana na magkaroon sila ni Regine Velasquez ng renewal of vows. Dahil 15 years na sila this year, pero ayaw raw nilang sapawan ang second wedding ni na Layla and Curtis Smith. Kaya nagsulat na lang sila ng kanta para sa misis na ilalabas niya rin sa December. Ang galing pareho silang singer, Tsaka si Ogie Alcacid.
ano to ano tawag doon, yung composer. Ayan. Samantala, formal na ipinakilala ni Ogie ang aspiring singer na dati ay sa parking lot lang kumakanta na nakilala nila ng misis niyang si Regine Velasquez. Nang kasama ito ng nag-ayos ng kanilang Christmas decor sa bahay last December, si Jake Villamor. Ayon kay Ogie Alcacid, matagal ang naging proseso bago nag-work out ang pagiging talent ni Jake ng A-Team Talent Management. Fourth talent ng A-Team, si Jake, makakasama niya sa team sina Lara Maege, Popper Bernadas, and Ferdinand Aragon, na lahat ay singer din. May iba pa siyang talent na minamanage noon pero nagkaroon ng kontrobersya sa approve sa paglayas nito sa kanilang team. Hindi nagpaalam ng maayos at nagdala pa ng staff. Bago natin tapusin ang balitang Ogie at saka Regine, binabati muna natin ang ating mga chapter chairman. Si Jerry Wong, si William Tan, Ma'am Chua, William Cheng, yung anak ni Nelson Indicio, Nor Makasalong Abinal, Wilma Niebas, Sel Kulan, Fatima Sairudin, Tita Pinuti, Jerlyn Conato, at si Entesar Ingkong. Ito pa, yung Bacolod chapter naman natin, si Marlene Solomon, Basilan chapter, Amin Lipogo, Malabon chapter, Noel Lauho, Bergie C. ng Pasig chapter, Pangasinan chapter, Jaime Cotillon, Ban chapter, General Omar Abdullah, Taguig chapter, Harold Tan, Danny Lauho, Quezon City chapter, Sibugay chapter, Musa Pangulima, Cagayan de Oro chapter, Haron Calao, Pampanga chapter, Romy Santos, at Bulacan chapter, Jojo Hernandez. Ay, may balita tayo May namatay na namang artista, yung mga mananayaw o yung komedyante. Nung isang araw po, namatay na, parang natuwa pa no? Namatay po si, ayaw ko po kasing gamitin yung salitang pumanaw o kaya sumakabilang buhay. Namatay po si Bayani Casimero Jr., artista, komedyante. Ang original yung tatay niya Bayani Casimero Sr., yung katulad kong wala ng buhok nung araw yun Muli, nakikiramay pong impilang ito, CCN News Filipino Views, ang programang Balitang Reporter sa Aksyon ngayon, sa pangalan po ng aming executive producer si Mr. Mads Pangulima, at siyempre ang inyong lingkod Reden Oro, sa pagkamatay ni Bayani Casimero Junior nung isang araw po. Oy, ulitin ko lang meron ding namatay sa lugar namin, bali bayaw to ng kapatid kong bunso, si Bonifacio Magalona ay namatay po noong hindi ko nagkakamali, mga Huwebes yan, July 21, at kahapon lang nila nilakad yung death certificate sapagkat walang opisina simula nung may bagyo, at dumaan din yung SONA ng ating Pangulo, kaya kahapon maaring nalakad na nila at wala pang balita kung kailan ililibing, kung anong araw. Samantala, sa pagpapatuloy ng balita na may kaugnayan kay Ogie Alcacid at kay Regine Velasquez, pero ayaw nang sagutin ni Ogie ang tungkol doon. Pakiramdam niya ay maliit lang ang industriya at magkikita-kita rin naman sila sa isa sa mga araw na ito. Na totoo naman. Anyway, nabanggit din niyang ang misis niya ang unang nakakita ng potensyal ni Jake. Naalala niyang December last year nang malaman nga nilang kumakanta ito. Pinag-usapan nila ni Regine pero hindi ka agad nila nabalikan si Jake. More than 6 months, kaya aminado si Jake na parang nawalan na siya ng pag-asa. Andun na ako sa moment na parang I'm ready trying to move on. Get over it. Moving on with my life. Pag-alaala ni Jake kahapon sa media launching ng A-Team. Naisip niya ring baka may nakita siya, si Ogie, na hindi nagustuhan. Ayaw na niya akong i-push
as one of his talent. Hanggang noong Abril, nakatanggap siya ng message from Ogie. Sinabi raw sa kanya na magiging bahagi siya ng music video ng bagong single nitong Hanggang Dito Na Lang Ba Tayo. Nag-message siya sa akin sa Instagram, Jake, please stand by kasi I want to cast you for my next video. Doon na po kami constantly nag-usap ulit. Matagal na raw niyang pangarap na maging singer na inumpisahan niya sa pag-awit sa parking lot. Ang ginawa niya for almost a year at sa kanya ina-upload sa kanyang social media account. At nakita ni Ogie ang progress ng boses niya. Kaya't may oras yan ay hindi siya, si Jake, na makapaniwala na alagang-alaga na siya ng team ni Ogie. Kaya grateful and thankful ang baguang singer na nahanapan o nakitaan na rin ang kanyang manager ng endorsement. Makulay ang buhay ni Jake. Dati siyang seafarers at para matupad ang long-time dream, lumiwas siya ng Maynila. Sa post ni Ogie, seryosong pasikatin si Jake. The pandemic rocked the world with lives charging, refocusing, resetting. And for some, it was a period of charging funds just like Jake Villamor. Kaya pag sumikat si Jake Villamor, si Ogie po ang may kagagawa niyan. After spending 6 years as a seafarer, he docked in the hometown in Iloilo and realized his dream. And that when he decided to turn into singing on live streaming apps, armed with his live streaming savings, he ways to Manila in 2022, going through some struggles and questioning his choices. He waited patently for the break he was yearning for and then wait and finally paying off. Jake recently signed with E-Team, the event and artist management company led by OPM icon and king of OPM, Ogie Alcacid. When the knowledge, experience, and support of Ogie, the path to Jake's dream in setting a new course, a new adventure awaits slowly but surely, sabi niya sa kabuuan ng kwento ng bagong alaga. Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:41 ng hapon. Balik tayo sa ilan pang mga kalagdagang palabok ng programang Balitang Reporter Action ngayon. Balitang Reporter Action ngayon, ngayong araw ng Miyerkules ng hapon, ika-30 ng Hulyo, taong 2025. May bahagi tayong Balitang Reporter ito. Tama-tama, Balitang Reporter. Kapamilya Reporter may pahaging kay Nico Wahe. Alam niyo po itong si Nico Wahe, gwapo po ito. Ano ka ba? Bakla ka ba? Ito yung kwento, hindi talaga may iwasang pati mga newscaster ay nagiging celebrity na rin, lalo na kapag may itsura, ibig sabihin gwapo. Si Nico Wahe ng GMA News ang naging instant celebrity nitong mga nakalang araw. Napansin ang pagka-cute nito nang mag-report siya sa Top Avenue. Ang daming kinilig sa kanya at nagkaroon agad ng fans. Ang maganda pa sa kanya, marunong siyang magpasalamat sa lahat ng mga nagsusulat tungkol sa kanya. Nag-text pa nga siya sa akin na nagpapasalamat sa magagandang write-ups. Ang pinapasalamatan niya si showbiz galern, si Georgie Rula. Ayan. Dahil instant celebrity, naintriga na rin siya. Pero tahimik lang ang gwapitong news reporter. Hindi na niya ito pinatulan. Sa halip ay fans ang nagtanggol sa kanya. Nag-post kasi itong ABS-CBN reporter na si Katrina Domingo sa kanyang X account. Ito yung Twitter, the X na ngayon. Ang dating sa kanyang expose ay tila patama ito sa kasikatan ngayon ni Nico Wahe. Aniya, grateful for veterans and senior journalists who have been reminding us the reporter should never indulge in being treated as celebrity and that we should focus on our body of work instead of clothed journalists or not. May we be judged on our substance, not our appearance. May mga nag-agree naman sa opinion niyang yun, pero nag-react ang fans ni
Nico Pinotakti. Siya tuloy ng bashing dahil maayos na ikinatwira ng iba na ang mga sumisikat na reporters ay hindi naman nila sinadya. Nag-report lang sila at napansin, wala naman silang magagawa kung maraming naka-appreciate sa kanilang kagandahan. Sa kaso naman ni Nico Wahe, maayos siyang mag-report kaya nakakadagdag pogi points ito sa kanya. Maingat ang GMA News sa mga journalist nila na hindi sila lalabas na artista kaya pinipili ang mga guesting nila. Oy, maalala ko lang may napakinggan akong report kahapon. Dapat pag sinasabi niyong lungsod, huwag niyo nang sabihin city. Halimbawa, mula sa lungsod ng Quezon City. City po, pag tinagalog niyo po yan, lungsod. Huwag niyo nang sabihin lungsod kung sasabihin niyo lang na Quezon City. Halimbawa, mula sa lungsod ng Cotabato City. Sinabi mo na ngang city yung dapat mula sa lungsod ng Cotabato lang. Ayun. Correction lang po doon sa mga nag-report na mga kapwa naming media at reporter. No? Sa iba pang balita, dito naman tayo sa balitang Barbie. Dito, nagkamali ako dito wala kasi akong idea dito sa pelikula ni Barbie. TV series ba to o pelikula? Yan. Napagkamalan kong yung P77, sorry po maihabol ko yung pagsusorry ko. Yung pong P77, napagkamalan kong 77 pesos. Para maikorek ko, ito yung balita. Barbie nagpakita ng husay sa kanyang 77 mula sa panulat ni Salvi Asis. Detalye ng balitang ito, Showbiz News, hindi lang pala sa trailer exciting panoorin ng pelikulang eto na, napagkamalan ko itong 77 pesos kasi may sign na P sa unahan tapos 77. Ang tawag pala dito ay P77, starring Barbie Fortesa. Ano ibig sabihin ng P? Ito, basahin natin. As in, patok talaga ang kwento ng mind-bending horror film ng GMA Picture na nagkaroon ng premiere night noong Lunes ng gabi. Ito, magaling nga si Barbie bilang si Luna na nagkaroon ng trauma dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Nagtatrabaho siya noon sa luxury cruise at di niya kinaya ang naganap sa kapatid na mas bata. Doon nagumpisa ang kanyang mga karanasan. May iba't ibang layer ang kwento at nakakagulat ang mga kaganapan sa kwento. Saka talagang mahusay si Barbie sa kanyang karakter na ang bibigat ng mga eksena lalo na nung kasama niya sina Jackie Lo Blanco, Rosana Rosas, and Derek Carlos Sigyon Reyna. Ang husay ng kanyang kasama, ang husay rin ng kasama niyang child si Erwan Miguel. Ang aming kwento ay napaka-grounded. Ito ay umikot sa pamilya. Ito ay masusing susubok sa PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder. Bukod sa jump scare, ito rin ay isang kamalayan upang palawakin ang aming pag-unawa sa mga taong may PTSD. Maiksing sabi ni Barbie. The film is based on a chilling story crafted by Green Bones creator Ann Atienza and Christian Julao, with the screenplay penned by award-winning writer Enrico Santos and directed by Derek Cabredo. The new generation thriller o thrill maker known for the successful horror flick he has directed, including the 2023 thriller film Malyari. Mapapanood ang P77 sa mga sinihan simula ngayong araw, July 30. Ulitin ko, hindi binanggit sa balita kung ano ibig sabihin ng P, pero nabasa ko na ito nung nakaraang araw, nung Lunes. Ito pala ay hindi 77 pesos, kundi Penthouse 77. Pansamantala tayong lilibang sa Himpapawid upang bigyang daan muli ang ating himpilan.
Subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa impilan ng CCN News Filipino. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Geceler yar boynuma sar. Ayan, muli tayo nagbabalik sa programang Balitang Reporters Action ngayon. Dagdagan ko lang yung balitang Barbie, no? Para kalagdagang balita ito. Barbie, inanap ang PSD. Makapanood na ngayong araw nito, July 30, ang psychological horror film na tiyak na magpapakapit sa kanilang mga upuan. Handog ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang P77 o Penthouse 77 na mula sa mga lumikha ng mga award-winning film na Firefly at Green Bones at ng box office hit na Malyari. Tampok sa kanyang kauna-unahan ng lead role si isang horror film si Barbie Forteza na niya ay siguradong magpapamangha sa mga manonood. Makakasama ni Barbie sina Firefly child star at award-winning child actor Ewen Micaeli, veterans actor Jackie Loblanco, Carlos Sigyon Reyna, Gina Parino, Rosana Roses kasama ang Krum Koslo at JC Alcantara. Ang Penthouse 77 ay tungkol sa pag-alis ni Luna o ni Barbie sa kanyang trabaho sa cruise ship upang tulungan ang mga may sakit na kapatid walang iba kundi si Ewen. Kalaunan ay malalaman niyang nawawala ang kanyang nanay si Rosana Roses at patuloy pang lumalala ang kondisyon ng kapatid niya. Dahil dito palihin nilang papasukin ang Penthouse 77. Ayun, binanggit na yung penthouse, hindi po 77 pesos. Isang condo unit, ngunit madidiscover nilang hindi ito isang ordinaryong penthouse. Tatalakayin din ng pelikula ang PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Napaka-grounded ng story namin. It revolves around, finally, it was also dedicatedly delved into PTSD or post-traumatic stress disorder. Aside from the jump scare, this is also an awareness para mas lumawak ang ating intindi sa mga taong may PTSD. Ayon kay Barbie. Mapanood sa cinemas ang P77 o Penthouse 77 mula July 30 sa ilalim ng distribusyon ng Warner Bros. Picture o Warner Brother Picture. Yan, balitang PSD o balitang Penthouse 77. Balik tayo sa, ito muna, yung meron pa rin namatay na sikat na tao sa ibang bansa. Grammy-winning jazz musician, composer, pinagluluksa. Nagluksa ang American music industry sa pagpanaw o pagkamatay last July 22 ng Grammy-winning jazz musician and composer na si Chuck Mangoni. Sa edad na 84 sa buhay nito, sa bahay nito sa Rochester, New York. Mangione was born on November 29, 1940 in Rochester, New York. He studied at the Eastman School of Music, graduating in 1963 with a bachelor's degree in music.
Mangoni launched a successful solo career, releasing more than 30 albums namin, no, and selling million of records. He received 13 Grammy nominations and won the 2 Grammy Awards for Wilibia and the Children of Sanchez. His 1977 album Feel So Good ay isa sa most successful jazz records ever produced. Ilan sa hit single niya ay Feel So Good, Maui Maui, Chase the Clouds Away, Blue March, Are You Real, and Hail Where the Lord Hides. Muli, nakigramay ang impilang ito, CCN News Filipino Views, ang aming executive producer si Mr. Mads Pangulima at ang inyong lingkod dito sa Reden Oro sa programang Balitang Reporter Sakto Ngayon sa Grammy winning jazz musician composer na si Chok ano ba tama ba yung basa ko Mangione sa edad na 84. Siya ay namatay noong July 22, 2025. Balik tayo sa ilang pang mga balitang natitira. Nagatid sa ating orasan ganap ng alas 5:55 ng hapon. Balitang pambansa pa rin tayo. Pangulong Marcos, sabi ni Pangulong Marcos, palaboy isama na sa 4Ps. Tama, maganda ito Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na isama na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at sa iba pang programa ng ahensya ang mga palaboy, yung pakalat-kalat ng mga kabataan. Sa State of the Nation Address o SONA ni Marcos noong Lunes, sinabi nito na ang mga palaboy o street children ang siyang higit na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Pinahahanap nito sa lahat ng local government units ang mga palaboy upang mabigyan ng tulong. Sa ating mga LGU, hanapin ninyong lahat at ipasok silang lahat sa 4Ps at sa iba pang mga programa ng DSWD para naman maitaguyod natin sila at magsimula na ang kanilang paglakbay tungo sa pag-unlad ng kanilang buhay ayon sa Pangulo. Aniya, sa ilalim ng kanyang administrasyon, may higit 5 milyong pamilya ang nagbenepisyo sa conditional cash grant ng 4Ps. Ipinagmalaki nito na sa loob ng 3 taon na sa 1.5 milyong pamilya na ang gumandang buhay kaya nakapag-graduate na sa programa ng 4Ps. Itong susunod na 3 taon, bibigyan natin ng prioridad ang mga anak ninyong tutungtong sa kolehiyo. Kitang-kita natin ang bunga ng mga programang ito, dagdag pa ng Pangulo. Philippine Standard Time, alas 5:57 na ng hapon. Balik tayo dito sa ilang pang mga balita. Balik tayo sa showbiz news siguro. Dito tayo sa habang hinahanap natin yung ibang showbiz news, balikan natin yung ating balita. Itong akalain mo mula sa panulat ni Annabel Obembiahe, maraming nagsuicide o nagpakamatay sa bansang Japan. Anong kaguluhan yun? May nagsuicide na naman. Sabi doon sa comics. Ito yung kwento. Ang Japanese Life Insurance Company ay nagbabayad kahit pa ang sanhi ng kamatayan ay suicide o yung pagpapakamatay. Dahil dito nahikayat ang ilan na magpakamatay upang mabigyan ng maginhawang buhay ang kanilang pamilya. Isa ito sa maraming dahilan kung bakit mataas ang bilang ng nagpapakamatay sa bansang Japan. Isali ko na yung huli. Sa Oreo o ang Oreo cookies ay nanggaya lang sa mas naunang brand na tinatawag na Head Rocks. Ang Head Rocks ay sinimulang ibenta sa US o United States noong 1908 o 1908, samantalang ang Oreo ay lumabas lang sa pamilihan noong 1912 o 1912. Ngunit mas naging popular ang Oreo kaysa Head Rocks. Ayan. Akalain mo, mula sa panulat ni Annabel Obembiahe. Dagdagan natin to. Mga kwentong word mula sa panulat ni Ronil Nico Bihalos. Lalaki sa India inaristo o dinakip matapos magtayo ng Peking Embassy at magpanggap na ambasador. Inaresto o dinakip ng mga otoridad sa India ang isang lalaki na nagtayo ng embassy kung saan nagpanggap siyang ambasador ng Peking bansa upang makapanloko ng investors. Ang suspect na kinilalang si Harsh Bandhan Hain
o Jain ay nagtayo ng kanyang Peking embahada sa isang bungalow sa Graciabad. Upang maging kapanipaniwala, nagpanggap siyang isang mayaman at maimpluwensyang ambasador. Gumamit siya ng mga Peking dokumento at naglagay pa ng mga watawat na mga katang-isip na bansa tulad ng Ladonia, Pauliba, Sibunga at Wistartica sa labas ng gusali. Hindi mga tunay na mga bansa yun, ha? Gawa-gawa niya lang. Sinalaki ng Special Task Force o STF ang Uttar Pradesh Police Pradesh Police ang Peking embahada kung saan naaresto o nadakip si Hain. Nakuha mula sa kanyang 4 na sasakyan na may Peking diplomat number plates, mga Peking diplomat passport para sa 12 katyang isip na bansa o 12 na katyang isip na bansa, mga Peking silyo para sa 34 iba't ibang bansa sa laping nagkakahalaga ng 44 na lakhs rupees o 2.9 million pesos kung sa pera natin, at koleksyon ng mga mamahaling relo. Ayon sa pulisya, nilinlang ni Jain ang mga individual at kumpanya sa pamagitan ng pag-aalok ng mga trabaho at business deal sa mga Peking bansa kapalit ng malaking bayad. Pinaghihinalaan din si Jain ng money laundering sa pamamagitan ng mga Peking kumpanya sa ibang bansa tulad ng United Kingdom, Mauritius at United Arab Emirates. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya si Hain at naharap sa malawakang investigasyon para sa kanyang mga kaso ng panluloko at iba pang krimen. Sa huling paragraph ng kwento, ang kanyang pagkakaaresto o pagkakadakip ay nagsilbing babala sa publiko laban sa mga mapanlinlang na investment deals na kadalasan ay masyadong too good to be true. Inaresto o dinakip si Harbandhan Hain makaraang magtayo ng Peking embahada at magpanggap na ambasador. Galing na talino. Talino siya, no? Aha. At kung mayroon pa tayong mga oras, basahin pa natin yung ilang mga balitang natitira natin. Marcos parang palaboy. Isama. Nabasa na natin yan. Impeachment. Basa na rin natin to. Dito tayo sa ilang mga balitang showbiz pa rin. Na Sopronio, Hart at Pia mas maingay kasi ibang problema sa bayan. Ito, si Sopronio, sikat na sikat ito eh. Sopronio, Hart at Pia mas maingay kasi ibang problema sa bayan. Ito yung kwento mula sa panulat ni Salvi Asis. Tama naman ang sinasabi nila ngayon na mas parang pinag-uusapan pa yung mga Pilipinyana ng mga dumala sa 28 opening of Congress at SONA o State of the Nation Address kaysa sa totoong laman ng mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Tulad na lang ng suot ni Hart Evangelista o ang pagdalo ni Pia Wurtzbach. Pero banggitin ang apelyido niya, no? Wurtzbach. Pero ang mga sinabi ni PBBM tungkol sa solusyon sa baha at sa mga pangako ng agriculture sector natin, hindi na pinagtutuunan ng oras ng mga netizen. Anyway, isa pang binantayan sa SONA ay si Sopronio Vasquez III na personal na nakausap ni Pangulong Marcos sa katatapos na SONA. A cappella ang version niya, walang musical accompaniment, ang grabe ang grabe ang kaba niya. Iba raw kasi ang challenge, sabi ng The Voice US sa interview ni MJ Felipe. Kinausap nga ako ni Presidente. Sabi niya, kinakabahan ka ba? Pa ba? Sabi ko, nako President, kung alam mo lang, muntik na ko kung hindi makalunok ng kaba. Kwento ni Sopronio sa interview. Ang Malacanang daw ang nagsabi na kantahin niya ang lupang hinirang ng a cappella. By the way, ang isang siguradong hindi kayang tapatan ni Pia kay Hart, siyempre si Senador Chis Escudero. Philippine Standard Time, ganap ng alas 6:03 ng gabi. May oras pa ba tayo? Mangingisda, tulungan din kahit di binaha. Nabasa na natin yan nung nakaraang araw. PBBM nagtatalaga. Ito, hindi pa natin basa to. PBBM nagtalaga ng bagong PCUP head. Sino ba ito? Nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong pinuno ng
Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Sino ba ito yung bago? Ito ay sa katauhan ni Commissioner Michelle Ann Baluyot Gonzales. Sa inilabas na appointment papers, ipinagkatiwala ni Pangulong Marcos ang posisyon kay Gonzales. Papalitan naman ni Gonzales si Maynard Sabili na inalis sa pwesto kamakailan ni Pangulong Marcos. Nanumpa na si Gonzales bilang bagong pinuno ng PCUP kay Executive Secretary Lucas Bersamin noong Biyernes, Hulyo 25. Maraming salamat sa nagsulat ng balita. Walang iba kundi si Gemma de la Cruz o Gemma de la Cruz ka dyan, Gemma Garcia. Dito pa tayo. PBBM nakakuha ng mataas na approval sangayon sa RPMD. Ano ba yung RPMD? Muling nakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mataas na 66% job approval rating batay sa pinakabagong Boses ng Bayan survey ng RPMD Foundation Inc. Incorporated. Patunay ito na nananatiling matatag ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanyang liderato. Sa nationwide survey na ginawa mula Hulyo 12 hanggang Hulyo 19 taong 2025 o 2025, 68% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng tiwala sa Pangulo, habang 27% walang tiwala at 5% undecided. Sa usapin ng performance, 30% ang nagsabing hindi sila sang-ayon, 4% ang wala pang pasya, isang indikasyon ng malakas na kumpiyansa ng publiko kahit may mga hamong pampolitiko sa bansa. Karamihan din sa mga Pilipino ay nagpahayag ng papuri sa mga programang pangkaunlaran at pangkalingang panlipunan ng Pangulo. Kabilang ang mga proyektong infrastruktura, serbisyong medikal, tulong sa kabuhayan at digital governance. Tapusin ko na lang, dalawang parapon na lang. Ito umano ang dahilan kung bakit nananatili ang mataas na tiwala ng bayan sa kanyang administrasyon. Ayon kay Dr. Paul Martinez, isang Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD, ang resulta ng survey ay nagpapakita ng matibay na political capital at legitimasyon ng pamumuno sa kabila ng mga pagsubok sa pamahalaan. At siya pa rin ang nagsisilbing pagkakaisang leader ng nakararami. At dyan na po nagwawakas ang programang Balitang Reporters Action ngayon. Sa pangalan po ni Mr. Mads Pangulima, ako po ang inyong lingkod, Reden Oro, Philippine Standard Time, ganap ng alas 6:07 ng gabi. Salamat na marami sa inyong pagsubaybay. Sa wala ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan,
CCN News Filipino News Channel TV 83. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaburan tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol.